Bulawanong Adlaw, Davao de Oro. Welcome sa PSA Bulawanong Balita, ang inyong kakwentuhan tungkol sa mga balita at datos mula sa PSA Davao de Oro. Ako po si Clyde, na handang magbigay impormasyon sa inyo patungkol sa mga naging kaganapan ng aming ahensya sa nakaraang buwan ng Hulyo. At ako naman po si Charlene. At ito ang PSA Bulawanong Balita. Clyde, mukhang marami tayong pag-uusapan ngayon Oo nga Charlene, kaya simulan na natin ang kwentuhan sa unang balita. Charlene, may good news para sa mga mamimili natin. Bumaba ang inflation rate ng Davao de Oro sa negative 2.1% itong Hulyo. Negative na inflation yan, Clyde. Ibig sabihin, bumaba ang presyo ng karamihan sa mga bilihin kumpara noong nakaraang taon. Tama. Halimbawa kung ang kilo ng bigas ay 50 pesos noong nakaraang taon, posible ngayon na nasa 48 pesos na lang. Depende siyempre sa klase at brand ng bigas. At para naman sa mga pamilyang kabilang sa bottom 30% ng income households, nasa negative 2.3% ang inflation nitong Hunyo. Ibig sabihin, mas abot kaya pa rin ang mga pangunahing bilihin para sa kanila. Pero kahit bumaba ang presyo, mahalaga pa rin ang tamang budgeting para masigurong sapat ang kita sa pang-araw-araw. Bukod sa inflation report, abala rin ang PSA nitong Hulyo sa pagkalap ng datos. Tama. Isinagawa natin ang July 2025 Labor Force Survey o LFS at 2025 Family Income and Expenditure Survey Visit 1 o FICE. Una, nag-training muna mula ika-30 ng Hunyo hanggang ika-6 ng Hulyo para siguradong handa ang ating mga field enumerators. Tapos mula sa ika-8 hanggang 31 ng Hulyo, pumunta na sila sa iba't ibang lugar para mag-interview. At lahat ng 100 enumeration areas sa probinsya covered 100%. Saludo tayo sa kanilang sipag, ulan man o init. At maraming salamat sa lahat ng mga pamamahay na nagbigay ng panahon para sa ating mga field enumerators na makapag-interview sa kanila. Charlene, inilabas na rin itong buwan ang preliminary result ng 2024 Census of Population at CBMS. Ayon sa datos, 783,775 na ang opisyal na populasyon ng Davao de Oro as of July 1, 2024. Hindi lang basta bilang ng tao, kasama rin ang datos kaugnay ng Sustainable Development Goals, gaya ng kahirapan, pantay na oportunidad at kaunlaran. Laking tulong nito sa pagpaplano ng mga proyekto para mas matugunan ang pangangailangan ng bawat komunidad. Clyde, nagsagawa rin tayo ng Mid-Year Performance Review nitong 2025. Oo, dito tinignan kung ano ang nagawa sa unang kalahati ng taon. At pinag-usapan din kung ano pa ang mga hakbang para mas mapaganda ang serbisyo sa ikalawang kalahati. Parang halftime sa laro, para mas lumakas sa second half. Tumpak! Tuloy-tuloy din ang National ID registration sa Davao de Oro. May special registration pa nga sa Davao de Oro Provincial Hospital para sa isang pasyente. At malaking tulong iyon dahil mas mabilis niyang nakuha ang PhilHealth benefits. Kaya sa mga hindi pa rehistrado, huwag nang magpahuli. Puntahan ang aming opisina mula Lunes hanggang Biyernes para sa National ID registration. Paalala lang po, bukas mula Lunes hanggang Biyernes ang CRS outlet dito sa Nabunturan. Dito pwedeng kumuha ng authenticated birth, marriage, death certificates at iba pa. Mabilis, maayos at maaasahan ang aming serbisyo para sa inyong lahat. Kaya kung may kailangan ka, dumiretso lang sa Nabunturan CRS outlet dito sa tanggapan ng PSA Davao de Oro. At iyan ang mga balita mula sa PSA Davao de Oro. Sa muli, ako po si Clyde. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa mga programa at aktibidad ng PSA Davao de Oro. At ako naman po si Charlene. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow ang Facebook page sa PSA Davao de Oro para sa mga iba pang ganap at ugnayan ng aming ahensya. Hanggang sa muli, dito lang sa PSA Bulawanong Balita.